Sa bahagi po ng pagbabasa ng salita ng Panginoon, ating pong basahin ang mga awit mula po sa Kapitulo 91. Babasahin po natin ang 16 na talata mula sa talatang 1 hanggang sa 16. At ganito po ang mababasa natin mula sa salita ng Panginoon. Ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at mananatili sa pagkalinga ng kapangyarihan, ay makakapagsabi kay Yahweh, muugkat kanlungan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. Sa panganib at bitag ikay kanyang ililigtas. At kahit anumang matinding salot ay di ka makadaranas. Lulukuban kaniya sa lilim ng kaniyang mapalad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi kang makakatiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang mga bagay, maging sa gawaing biglang paglusob ng mga kaaway. Ni sa anumang darating na salot, pagkagat ng dilim, sa pagpuksay wala kang takot, sa araw man dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ay bigla ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood mapapatunayan iyong makikita taong makasalanay pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-ingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo aabutin ikay mapahamak, di mararanasan kahit anong oring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel ikaw itagpagtatagubilin, saan man dako maparoon tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay ikaw ay aalalayan, nang sa mga tao, nang sa mga bato paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas o liyong mababagsik. Di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilalanin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako sa kanila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay mapaparangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak, tatamuhin nila ang aking kaligtasan. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita sa ating pong puso. Nais ko po na tayo sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, kami po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa umaga pong ito sa patuloy na iyong paggabay at patnubay sa buong magdamag ng aming pamamahinga at binigyan po muli ng panibagong lakas at sigla sa umagang ito. Dakilang Diyos, sa aming pong pagbubulay-bulay ng iyong salita, buksan mo nawa ang aming puso, ang aming pangunawa, at puspusin kami ng iyong banal na espiritu at karunungan na nagmumula sa iyong mga salita. Ikaw po, Panginoon, ang mahayag sa aming pong pag-aaralang aralin sa umagang ito. At sa aming pong pagpapatuloy, hinihingi po namin ang iyong patnubay. At pagpalain po ito sa aming mga puso. Gabayan po kami sa aming pong pag-aaral, sapagkat ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong aralin, kahapon po ay tinunghayan natin kung paano yung marapat na pagtugon natin doon sa pagharap sa problema ng buong mundo at maging sa ating pong kapaligiran. At nakita po natin at sa paligid po natin ay nandyan po yung salot o tinatawag natin na pandemya. Pandemic. Ito po yung tinatawag natin na coronavirus o COVID-19.
At marami na po, hindi lamang sa hindi natin kakilala, kundi sa bawat kakilala, lalo't higit ang mga mahal natin sa buhay na malapit sa ating puso, ay nagkaroon po ng karamdaman at iginupo sila ng coronavirus o COVID-19. Kagabi, nakausap ko po ang aking isang kaibigan na ang kanya pong biyanan ay kinuha ng Panginoon at ang sanhi po ng kanyang paglisan sa mundong ito ay siya po ay iginupo ng sakit na COVID. Kaya hindi po lamang ito dapat pangambahan at katatakutan, kung hindi ito po ay isang babala na rin sa bawat isa sa atin na dapat mayroon po tayong tamang pagtugon sa ating pong o sa sitwasyon na ating pong nararanasan sa araw o sa ating pong panahon. At tulad po na kahapon, ang punto na ating pong tinignan, kinakailangan magkaroon po tayo ng tinatawag na prudence, exercise prudence and common sense. Ito yung may tawag natin dito, no? Yung pong pagkakaroon ng pagpapasya, maingat na pagpapasya at mahinahon na pagpapasya. Yan. Kasi yung prudence is mahinahon, maingat. And sabi niya, at yung pananampalataya na mayroon pong pagpapakumbaba. Hindi po natin makakayanan ang virus nito o ang salot na ito, sapagkat tanging ang Diyos lamang ang siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. At siya po ang ating dakilang manggagamot na pwede pong makapag-control nito. Aanhin mo po yung marami nga at maepektibong mga tinatawag nating lunas. Ngunit kapag hindi pagkaloob ng Diyos ang kagalingan sa atin, sapagkat ang kagalingan ay nagmumula po lamang sa Diyos. Ang mga doktor, siya nga po pala, ito ho lamang ay panimula ng ating pong biblical lessons sa response o Christian response to the coronavirus pandemic. At ito po ay binabatay natin ang ilang talata doon sa mga awit, kapitulo 29. At dito po, maging ang mga doktor at ang pamahalaan o ang nasa otoridad ay nagbibigay po ng iba't ibang guidelines o panuntunan upang tayo po ay makaiwas. At dapat po sumunod tayo rito kasi sila po ang inilagay ng Diyos na magbigay gabay sa atin. Okay, yung mga doctors, sabi ng doctors, kailangan natin ang proper distancing. Yan ho ay nasa protocol ng ating pong alituntunin. Distant, anong tawag dito? Space ang hirap banggitin, yung pong proper distance na 3 meters, yan po ay para hindi po tayo magkahawahan. Social distancing, yan. Pangalawa, medyo nagkakaroon po tayo ng technical dito, Pangalawa ay yaong pong paggamit ng proper hygiene, Kapag lumabas po kayo ng tahanan at kung saan po kayo galing, kinakailangan maghugas po kayo ng inyong mga kamay, kung pwede pong maligo, magpalit ng damit, mag-alcohol. Iyan po ay mga panuntunan o ilan lamang sa mga panuntunan ng ating pong health protocols. Gagamit po tayo ng sanitizer, gagamit po tayo ng face mask, gagamit po tayo ng face shield. Sapagkat pinag-iingat po ang bawat isa upang sa ganun, maiwasan po hindi lamang ang pagkalat nito kung hindi yaon pong magiging dahilan ng kamatayan ng tao. Now, dito po makikita natin na sabi that we should be more diligent than usual about washing of our hands. Ito yung talagang kailangan nating gawin. Lalo na pag napakalaki ng ating pong membro ng pamilya. We have to observe the health protocol and the proper hygiene. Yan po ay ginagamitan lang po ito ng sentido común. Common sense lang po ito na tinatawag. Hindi po ito kinakailangan pumunta ka ng universidad o mag-aral para pag-aralan ang proper hygiene. Kasi sa panimula pa lang kahit wala pong pandemya, ay itinuturo na sa atin kung paano gawin ang proper hygiene. Number 2, sabi niya that we should minimize exposure large crowd when, sabi niya, practical. Kaya nga po mayroon tayong lockdown, kaya po tayo mayroong tinatawag na
ah, MGCQ, kung ano pang EQ yan na inilagay ng gobyerno upang malimitahan ang movement ng tao at hindi po ito maging mabilis ang pagkalat ng mga vibrant o itong coronavirus 19. Sa makatuwid, kaya po kinokontrol kahit wala pong trabaho, kahit mahirap ang sitwasyon, ano po ay kinakailangan upang maikontrol po itong salot na nangyayari sa atin. Akala nyo po dyan lang sa Pilipinas ang mahigpit. Hindi po, kahit sa buong mundo, kahit saan ka pumunta ng bansa sa buong mundo, kahit dito po sa Amerika ay napakahigpit. Ano po? Now, we may have to cut down, sabi niya, yung entertainment, yung mga pasosyal muna, yung paggala-gala. Kailangan bawasan muna natin ito. Limitahan natin yung mga hindi naaangkop na mga bagay na ginagawa sapagkat hindi po ito tatagal. Kung sa bagay, sabi po ng mga eksperto, at kahit po base sa kasaysayan, ano po, na ang pandemyang ito ay minsan umaabot ng 1, 2, 3, 4 hanggang 6 na taon. Kung nagkasakali po na ang pandemyang ito ay abot ng 5 taon, ganito po katagal at kahirap i-control ang salot na ito. Kung kaya't makikita natin, sabi niya, kahit ang pagbabiyahe, kinakailangan pag-ingatan. Alam ko po diyan sa atin, mula ka dyan sa Candelaria, papuntang Olonga po, ilang pong checkpoint ang dadaanan mo, at napakahigpit po nila. Hahanapan ka ng mga travel documents para lamang na ikaw ay makabiyahe na pinapayagan ng pamahalaan ng mga autoridad na ikaw ay makabiyahe. Now, the medical professions is, sabi niya, recommending that we have to keep 3-foot distance from others on the public if possible. Yung tinatawag natin na proper social distancing. Now, sa bahay, if we may eat at home, more instead of going out to the restaurant so much. Kaya po, ngayon po, magandang pagkakataon na matuto po tayong magluto. Matuto po tayong maghalaman, di ba, sa pandemic. Maraming plantita na ngayon dahil po sa kailangan po na mabigyan po natin ito ng kahalagahan, yaong pong suggestions at binibigay ng pamahalaan upang na maiwasan po natin yung pagkalat nitong epidemya o itong salot na ito. At maging ang mga tindahan po ay nag-a-apply din sila ng mga tinatawag na health protocols. Lahat po. Now, dito po, dalawang bagay ang nais ko pong tignan natin sa nangyayari sa panahon ngayon na dapat nating iwasan. Ano po ang isa? Number 1, yung tinatawag natin presumption. Akala. Haka-haka. Kathang isip. Akala ko po kasi okay na hindi pala. No. Sabi niya, the two extremes that we should be avoided. One is one is the presumptions that because we are king's kid, dahil anak tayo ng Diyos, hindi ba tayo tatamaan po tayo. Wala akong pinipili ang virus. Kaya nga lang, kailangan po natin pag-ingatan. At huwag ho tayong mag-aakala ko kasi bakunado na ako, hindi na ako tatamaan nito. Hindi, tatamaan pa ho tayo. Ang bakuna po na ibinibigay sa atin ng pamahalaan at ng Department of Health ay isa lamang po ito sa precautionary measure para maantala o makontrol yung virus na pagkalat nito. Then, sabi niya, sapagkat if we are belongs to God, then the Lord will help us. Tama po yun. Pero hindi naman natin kailangan na lumanta doon sa mga bagay na, anong pangalan nito? Ma-expose po tayo sa ganito pong sitwasyon. No? We are standing on the promises of God, what we should abstain to stand in the premises of this curse and pandemic. Yeah? Pinanananganan natin ang pangako ng Panginoon, pero doon naman tayo namumuhay at nakikisalamuha sa gitna ng salot na ito. Sabi niya, but we are still in mortal bodies, and that is true, sapagkat nasa lupang katawan pa rin tayong nabubulok. Then, sabi niya, our complete salvation has not arrived. Ibig sabihin, kapag dumating na tayo doon sa kamatayan, ang palitan na ng Panginoon yung ating pong katawan, na hindi na mamamatay, okay na yon. Pero sa ngayon, hindi pa po.
hinihintay pa rin natin yung dakilang araw ng pagdating ng Panginoon na papalitan tayo ng hindi na mabubulok na katawan. And that will be after rapture. Now, dito, we are going to forward being clothed with a glorified body. Now, in the meantime, sabi niya, we do some groaning along with the rest of creation. Bakit? Dahil nandito pa ho tayo sa nabubulok na sitwasyon. Number 2, ito yung sinasabi ko po. The other is the extreme panic. Yung sobrang takot. No? Kaya nung malaman natin na mag-lockdown, tingnan mo yung mga tao na walang kasiguraduhan ng kanilang kaligtasan. Ang alin? Panic buying. Bili na ng bili kahit ano, sige, para lang makaipon. Sapagkat sa pag nag-lockdown, napakahirap mo. Tama po yun, in other sense. But dito, yung magpanik ka sa sitwasyon na kung saan buong paligid mo ay positive na ng coronavirus. Anong gagawin mo? O, di ba? So, kailangan po natin ng pag-iingat, yung prudence and faith that will be exercised to every believer. Yun po ang dapat natin gawin. Atin pong igayak yung pananampalataya at higit sa lahat, yaon pong tinatawag natin na pag-iingat, mahinahong pagharap sa sitwasyon. Kaya kailangan natin dito na pakinggan ang sinabi ni Haring David doon sa Psalms 27 verses 1 to 5. And sabi niya, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear?" Ano katatakutan ko kung ang Panginoon ang siyang aking liwanag at aking kaligtasan? And sabi niya, "The Lord is the strength of my life. Who shall be afraid?" Kung ang kalakasan natin ay ang Panginoon, ano ang dapat natin pangambahan? Sabi niya, "When the wicked, even mine enemies and foes," maging ang mga kalaban, mga kaaway, mga masasama, "come upon me to eat my flesh," para lapain ang aking lupang katawan. Sabi niya, ay hindi ko matatakot. Sapagkahit na sila'y manahan o mamalagi sa paligid ng aking kinakampuhan, ay hindi siya matatakot. Sapagkat sa verse 4, ang sabi niya, "One thing have I desire unto the Lord, that I will seek after, and I will dwell in the house of the Lord for all the days of my life. Behold the beauty of the Lord, and the inquire in His temple." Napakaganda po. Bakit tayo mangamba sa salot na ito? Bakit tayo mangamba sa panganib na ito kung tayo po ay nasa presensya ng Panginoon? Bakit po tayo matakot sa anumang walang lunas na salot na nangyayari sa sangdaigdig? Maging sa ating pong paligiran, sa kapaligiran, o maging malapit po sa atin kung tayo po ay lubos na nagtitiwala sa Panginoon. Ang tanging kailangan lang po natin, mga minamahal, ay yaong pong lubos na magtiwala at manampalataya sa ating pong Panginoon. Ilagak po natin ang ating tiwala sa Kanya at tayo po ay Kanyang iingatan. Mahalaga po ang mga salita ng Panginoon na nahahayag sa ating pong puso sapagkat yan po ang nagiging kaaliwan sa ating pong buhay sa kabila ng pandemya. Pagharap sa ganitong suliranin, tayo po ay manampalataya sa Panginoon. Huwag po tayong umasa sa baka sakali. Pangalawa, huwag po tayong magkaroon ng panic. Extreme panic. At ang solusyon nito ay ating pong ilagak ang ating pong buhay, ang ating pong buong buhay sa kapangyarihang kamay ng ating pong Panginoon. Ito muli ang isa pang edisyon ng ating pong morning meditation. At ako po muli si Pastor Jan. At patuloy po bukas sa ating pong tayo po ay magsara sa panalangin. Muli po dakilang Diyos na papasalamat po kami sa aralin na amin pong natutunan. At higit sa lahat, salamat po sapagkat tinuruan mo kami na maging kampante sa iyong pangako. Na kung saan ang iyong banal na presensya, ang iyong kapangyarihan ang siyang gumagabay sa amin. Salamat po sapagkat hindi po kami kailangang magtiwala sa anumang haka-haka at maling akala o magkaroon man sa aming puso ng pangamba o panik sa pagharap namin sa suliranin ito. Kundi ito po'y palitan ng pagtitiwala at pananampalataya sa inyo. Ang paghahandog ng aming buhay na tanging ang iyong kapangyarihan ang siyang makapagbalot o makaluko o makapagtakip sa amin sa mapaminsalang salot sa aming paligid. Lubos po kaming nagtitiwala
at umaasa dakilang Diyos. Nagabayan at ingatan po ang aming buhay, sampo ng aming kabuhayan. At ngayon, sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama at ang biyaya ng Panginoon Kristo, ang pakikipisan, pag-aliw, paggabay ng Banal na Espiritu siyang sasa atin mula ngayon hanggang sa pagbabalik ng ating tagapagligtas sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po ako si Pastor Jan at sumainyo nawa ang biyaya ng Panginoon at sa araw pong ito, hangad at ang aking dalangin ay gabayan po tayo ng Panginoon at iiwas o ilayo sa anumang mga panganib na maaring maidudulot ng pandemyang ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon at magandang umaga po sa inyong lahat.